Good morning! Meron tayong bagong baby ngayon mga kanegosyante. Nakita ko nga tong ampalayan na to na nagro-grow sa isang pot ng bougainvillea. Kaya kinuha ko na din. And mind you, kumuha pala ako, nagplan pala ako ng 3 sitaw dyan. And growing na din ang sili natin. And 2 months na to. Pero buti na lang, naglagay tayo ng urea nung minsan. Kasi nga, parang feeling ko, kulang siya ng nitrogen. Kaya binigyan na din natin sila. Kaya medyo nagre-green na din yung mga leaves niyan. And medyo abnormal yung growth nila kasi 2 months na. Binigyan ko naman ng mga organic fertilizers gaya ng eggshells. Tapos meron pa yung seaweed na fertilizer. And sana this time makuha na din natin yung gusto nating growth para sa ating string beans, para sa ating eggplant, sa mga kamatis. And samahan nyo kami ngayon sa ating journey. So another day pala tayo mga kanegosyante at naisip ko ngayon na magluto ng galunggong at pritong talong. Kaya samahan nyo kami. And bumili pala kami nung minsan nitong galunggong at hindi na namin napalinisan or hindi ko nalinisan agad kasi nga nagmamadali at medyo busy that day. Kaya ngayon ko palang nilinisan yung aalisin yung hasang. Ayan. So kung ikaw hindi ka marunong maglinis ng galunggong, so ganito lang maglinis. Aalisin mo lang yung mga hasang niya. And ito pala, tong galunggong na to, alam nyo ba dito sa amin sa La Union, it only cost around 100 pesos. So madami-dami na din yon. Sa mall na to, nako, ang mahal tapos konti lang. At least ito, kapag nasa palengke o sa palengke mo binili, di ba, mas mura at saka fresh na din. And ayan lang, lalagyan ko lang siya ng asin. So simple lang, di ba? Pritong lang yan, simple na prito lang. So after that, hinugasan ko na din yung mga talong na binili natin. So ngayon, ang talong medyo pricey. So nakalimutan ko na kung magkakano yan. So ganyan lang, hiwa lang. Tapos nakita ko parang medyo may sira yung isang talong. So tinapon ko na. But hopefully, di ba, wala nang sira yung mga iba pang mga talong. So ayun. Magkakano pala yung mga talong dyan sa inyo, mga kanegosyante? Naririnig nyo ba yung motor? Medyo ang ingay. But anyway, so ayun nga. Ilang piraso din to, pero dalawa lang naman kaming kakain. And after that, may binili tayo sa Baguio, guys. And grabe, alam nyo ba na isang supot lang ng sili is around 20 pesos? Kaya bumili na kami ng 2. So, ito naman, gustong-gusto namin to kapag prito yung ulam, nilalagay talaga namin to sa suka. So, yung suka na ginawa ko, meron niyang cucumber, meron niyang cucumber o pipino, merong sibuyas, tapos nilagyan ko din ng sili ulit, then lalagyan ulit natin yan. So, grind lang natin sa blender. And then, yun, pampalasa. Grabe guys, ang sarap. At hindi ito maanghang. And kapag napupunta kayo sa Baguio, tignan nyo lang yung mga nagbebenta doon sa mga gilid-gilid kasi sobrang mura lang sila. Ayan, so 20 pesos lang yan sa isang supot na. Pag sa probinsya ka talaga, sobrang ganda ng buhay. So, may mga times na sobrang baba din yung mga gulay, mga prutas, mga isda, mga karne. Ayan. Magluluto na pala tayo mga kanegosyante. So, ang gamit ko ngayon is soya oil kasi feeling ko lately hindi na kami healthy. Kasi nga, yung iba yung oil na binibili ko. Pero ngayon, okay lang na medyo mas may kamahalan ang soya oil. Pero at least, di ba, kampante ka na hindi siya nakaka-cholesterol. So, inuna ko pala itong talong kasi kapag yung galunggong yung inuna ko, medyo sticky na siya. At least ito, hindi siya dumidikit. Kaya mas inuuna ko yung talong kaysa yung prito galunggong. Ayan. So, kung makikita nyo din, dito ako sa terrace nagluluto. Kasi nga, kapag sa loob, ayan guys, nabubulol na ako. Ayan, kapag sa loob ng bahay nagluluto, for sure yan, di ba, mamantika. So,
tumatalsik yan kung saan-saan. Kaya dito na lang sa labas. And dito talaga kasi mas spacious siya. Tapos may mga nakikita kong mga nature, kahit nandito kami sa city. So, ayan, mas mabuti pa din. And afterwards, after ko nagluto ng fried talong, ito na din yung sinunod ko. Dinagdagan ko pala ng oil kasi medyo nag-i-stick na siya. Pero okay lang. Ito lang pala yung iluluto natin. Kasi nga, yung rest na binili namin na galunggong is na prito na din namin nung minsan. Pero okay lang yan. Sabi ko nga, dadalawa lang kami kakain. Kain na tayo! So ngayon magkakamay ako, pero mind you guys, naghugas talaga ako, tapos nag-soak din ako. Baka mamaya may magsasabi na hindi ako naghugas. Pero naghugas talaga ako dyan guys. So ito na yung mga sausawan natin. So nag-add on pala ako guys ng soy, tapos may kalamansi, tapos another one yung sa vinegar, saka yung may sili. So swak na yan talaga. Anyway, medyo nainitan ako sa first na galunggong na kinuha ko. Kaya yung first na hinango ko na yung kinuha ko. Ayan, so sobrang sarap guys. As in, malalasahan mo talaga na fresh yung isda. Tapos, ang sarap din ng talong. Diba? Pag ganiting ulam mo, grabe. Talagang mapapatakam ka talaga. Ayan. So, hopefully guys, kumain na din kayo ng lunch or dinner kung nasaan man kayo ngayon. And masarap talaga kapag, diba, kinakamay yung ulam. So, andito pala ako sa bahay namin. Ito talagang bahay namin kasi yung nakita nyo kanina is bahay nila Mick yun. So, nandun ako every now and then, and nandito lang naman din ako sa bahay kapag weekends. So, inaalis ko yung net na nilagay namin dyan, and kukuha tayo ng kahoy na ilalagay dun sa mga tanim nating sitaw. Kasi nga lumalaki na yung mga sitaw natin. Grabe. Alam mo ba na dalawa na yung umaakyat. So, kailangan na niya ng kahoy para mas lalo pa siyang umakyat. So, buti na lang meron dito sa side ng bahay namin. Kaya kumuha na din ako. Yung sitaw pala na blinan ko o tinanim ko, parang 2 weeks lang yun eh. Compare mo doon sa tanim ko na sitaw sa loft, grabe 2 months, pero albino yung kulay yellow yung dahon niya. So, hindi ko alam kung anong problema talaga. So, maybe dahil sa chlorine, kasi nga nilalagyan namin ng chlorine yung water dito, diba? Doon sa bahay nila Mick. So, grabe dito talaga sa bahay. Dito yung mga sitaw namin dito, ang tataas na. Kaya, gumawa na din talaga ako ng ganyan. Ano na kasi yung tawag ng trailing ata yun, trailing. So, comment down below kung anong tawag dyan. Diba? Kung ikaw nagpla-plant ka, kindly comment, diba? Kindly advise me kung anong dapat gawin. Yun naman. So, naglalagay na din ako ng straw kasi nga, mabilis lang talaga lumaki ang mga sitaw, guys. As in, instant. Nasa likod ko pala si Uncle kasi tinatapos niya yung wall namin dyan. And para mas maging okay na din, nakakatuwa yung mga kambing dito sa bahay kasi nga, para silang zebra, black and white yung mga kulay nila. And tignan nyo dito guys, diba? Sobrang effort talaga kasi gusto ko talagang mag-grow sila, makagather na ng mga string beans o sitaw. And kinukultivate ko na din yung soil. And alam nyo ba, meron akong seedling ng eggplant, kaya nilagay ko na din dyan. Ang lalaki na nila. So hopefully, maging okay to kasi nga, itong plot na to, kung nasaan ako ngayon, ang una kong tinamnan dyan is mga pechay. Pero, hindi ata maganda yung pechay na nilagay ko dyan. Kaya, ayun, inalis ko na lang, kinultivate ko na lang, tapos, tinamnan ko ulit ng sitaw, and gladly naman is nabuhay naman sila. Grabe talaga yung stress ko dyan, guys, nung nagplant ako ng pechay, walang tumubo. Or may nakita kayong pechay daan, yan lang yung pechay na tumubo. Iisa lang niya. Diba? Mag-isa lang niya. Kaya, please, comment down below. Turuan niyo ako paano mag-plant ng pechay. And ito naman, yung sa side ng bahay namin, meron kaming plant dyan ng lemon. And mind you, grabe,
Parang 2 or 1 taon na yan siya dyan. Hanggang ngayon, wala pa din siyang prutas. Grabe guys, kanilagyan ko na din siya ng nitrogen kasi hindi namin alam kung anong problema ng lemon namin. So, nagdidig lang ako dyan kasi nga may napunod ako sa social media na ganito daw. So, hopefully, di ba, i-update ko kayo kung ano yung improvement na nitong lemon natin. So, just dig it. Ganito pala guys, ang itsura ng urea nitrogen. Kulay white pala siya. Tapos madali siyang mag-perspire. So, kailangan na dry at saka hindi maliwanag or sunny or direct sa sun. And afterwards, ayan, diniligan ko na din. And hopefully talaga, grabe guys, praying talaga na sana magprutas na din tong lemon natin. Ayan. So, update ko kayo. Napakasipag natin ngayon guys, no? Pero, ayan, sa side ng bahay, merong space ulit dyan and tatamnan natin to. Sayang kasi binili nating soil kung hindi ito makonsume. And ayan, sayang din yung mga seeds na binigay ng barangay namin. O, di ba? Nagbigay ang barangay namin ng mga seeds para mag-plant. Kaya tayo, i-apply natin yung sinasabi ng barangay. Kasi nga, responsable nating mamamayan ng Pilipinas. And after kong linisan, after kong i-dig yung soil, after kong makultivate, ilalagay naman natin yung loam soil na binili natin. So yan, 25 kilos and that costs around 100 pesos. Sobrang dami na din yan guys. Pinapantay ko na din yung lupa para at least, diba, even yung pagtanim natin. And mind you, mayroon kaming rambutan dito. Yung una ko palang tinanim is yung kamatis. And hopefully, itong kamatis na to malalaking klase. And yung next naman dito is sitaw. So, mga 3 sitaw lang ang ipla-plant natin dyan. And lastly is yung bitter gourd or yung ampalaya. So, first time natin mag-plant nga ng ampalaya kasi yung plant natin, ampalaya sa may loft is dinala lang naman ng mga ibon and hinukay lang natin tapos nireplant natin. Kaya hopefully talaga this time, di ba, makapagparami tayo ng ampalaya dito sa mismong bahay natin. And excited na din ako kasi nga ayoko na din naman na bibili pa si na mama sa labas. And kung meron naman, di ba, plant tayo dito na pagkukuhanan nila, at least makakatipid talaga, di ba? So, ayun. So, after ko magtanim-tanim, guys, it's time to water them. Ayan. So, I don't know if ilang days bago sila mag-sprout. And hopefully, diba, dahil maganda naman yung soil natin, tutubo niyan sila ng mas mabilis. And nalaman ko pala na mas maganda talaga ang fresh water na tubig kapag nagdidilig kaysa sa tap water. Kasi ang tap water, diba, mayroon siyang chlorine. So, mayroon siyang gamot. Pero kapag fresh water, malinis talaga yan. Walang kasamang mga chemical. Kaya sa fresh water ko o sa balon ko kinuha yung tubig para pandilig. Gumawa din tayo guys ng pathway kasi nga hindi mamaya pala mayroong may maglakad dito o hindi nila alam na may plant para at least determinant yan na may plant dyan na tanim, diba? Lalo na ngayon hindi mo pa makikita kasi nga wala pang sprout. So at least din alam ko kung nasaan sila. Ito pala yung sinasabi kong balon namin o yung well. So, dito kami kumukuha ng mga pandilig, ganun, o panlaba. Nakakatipid din kasi kami. And gladly, meron kaming well and maganda naman yung tubig dito. And after ko gumawa ng mga bagay-bagay kanina, may nakita ako sa kusina na sobrang dami ng eggshells. Kaya sabi ko, why not gumawa tayo ng eggshell fertilizer? So, maganda din to kasi sa mga plants na, alam mo yun, nagbibigay ito ng calcium sa kanila. Meaning, kapag nagbigay ka ng eggshells din sa plants,
pinapatibay niya yung stem niya, yung leaves niya, yung roots niya. So parang tao din, kapag kumain ka or uminom ka ng mataas sa calcium, magiging strong yung bones natin. So ano yung mga strong yung mga calcium na kailangan natin inumin or kainin, di ba? Mga milk, mga dairy products, yan, matataas yan sa calcium. At ito na nga, bibigyan natin yung mga silis natin, o mga chilies natin, red chilies and green chilies ng blend natin na eggshells kanina. Kasi mas maganda talaga kapag blend, guys. Kasi kapag hindi mo blend, hindi yan ma-absorb agad-agad. Kaya mas maganda at mas mainam talaga na blend natin. And yung nag-video naman talaga sa atin dito ay si Papa. Supporter yan si Papa. Thank you so much. Kasi talagang subscriber din yan. Pinapanood niya yung mga videos natin. So siya na din yung nagpa-video na din ako kasi wala akong makita na mag-video. Ayan. So medyo malayo-layo nga lang yung pag-video niya sa atin. And as you can see, binubudburan na natin yung mga plants natin, guys, kasi gusto natin talaga na maging healthy sila. And dito naman sa side na to is yung eggplants natin. So lumalaki na din yung mga eggplants natin, yung mga talong, and hopefully by 2 weeks, ayan, mag-flower at mag-fruit na din sila. Okay. That's poison yan. At sa hapon pala, guys, grabe aya si Gabi na mag-picnic. And meron kami nakitang spot dito. This is our first time dito sa spot na to. And sobrang ganda. Ito pala yung sa amin. And so naglagay lang kami ng mat dyan. Nandyan pala sa ilalim ng puno. Tapos overlooking itong burol, itong green grasses. Tapos may mga ibon dyan na kulay puti. And napakaganda. Ito pala yung spot na gustong gusto ko talaga. So, dito pala sa amin. And yan pala yung puno ng katuray. So, laging may pumupunta dyan para kumuha ng gulay na yon. So, yan lang naman. I hope you enjoyed our video. And please subscribe, guys. Bye!